nalaglag galing sa langit at yun ay kinolekta ng isang tela na parang nung inipon ay nagmukhang parachute na, nasa loob lahat yung mga laman at dinadala sa kanya pababa. At sabi ng boses, Peter, kumain ka, pagkakainin mo lahat yan. Sabi ni Peter, Lord, hindi po ako pwedeng kumain ng maruming pagkain. Sapagkat sa kanila, marumi yun. Lahat ng mga bawal, siguro mga talangka, mga hipon, mga hito, mga chicharong bulaklak, bopis, lahat siguro nandun yung kinakain natin lagi. Ano? Sabi ng Hudyo, hindi ko po pwedeng kainin, unclean. Sabi naman ng boses, don't dare to call unclean what God calls clean. At ano pang naging kahulugan pala nun? Sapagkat ang mga Hudyo hindi kumakain yan, isa sa mga dahilan kaya hindi sila pwedeng pumasok sa bahay ng mga Gentile, makisalamuha at makisalo sa hapagkainan sapagkat pag inihain yun, anong gagawin nila? Hindi sila pwedeng kumain. Kaya nagiging dahilan para lalong huwag silang makisalamuha. Yun pala, ito inihahanda si Peter. Inihahanda si Peter dahil sabi kay Cornelius, magpadala ka ng mga tao, ipasundo mo doon sa address na ito si Peter, Simon, also called Peter. At anong mangyayari? Acts 10:19-22. While Peter was still thinking about the vision, the Spirit said to him, Simon, 3 men are looking for you. So get up and go downstairs. Do not hesitate to go with them, for I have sent them. So nagpadala itong si Cornelius ng mga tao para sunduin si Peter. Si Peter naman kinausap na agad ng tinig. May mga lalaki sa baba. Manaog ka, huwag kang mag-atubiling sumama sa kanila. Ipinadala ko sila dito exactly para sunduin ka. So Peter went down and said to the men, I'm the one you're looking for. Why have you come? The men replied, We have come from Cornelius the centurion. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to have you come to his house so that he could hear what you have to say. So the delegation invited Peter to teach at Cornelius' house. Nakita niyo po yun? Apparently, Cornelius was the unclean food. Kasi, kung sasabihin ni Peter, hindi ko po pwedeng kainin yan kasi marumi, pwede rin niyang sabihin, Lord, hindi po ako pwedeng pumunta sa bahay ni Cornelius kasi marumi. Kasi Gentile siya, Roman, kalaban pa ng aming bansa, officer pa. So yun pala siya ang katumbas na huwag mo sabihin marumi yan, basta kainin mo. Yung pala, huwag mo sabihin marumi ang Gentile, puntahan mo basta, pinapapunta kita. Yung tradisyon ninyo, italikuran mo, may ipinapautos ako sa iyo, puntahan mo si Cornelius. Nakita niyo po yan? And Peter went. Dahil sa kawang gawa ni Cornelius, at hindi lang yon, he was always praying to the real God. Huwag kayong malilito kasi kumisan maraming may kawang gawa, pero hindi naman nananalangin sa tunay na Diyos. So baliwala. Kailangan na may kawang gawa ka at naniniwala ka, tumatawag ka sa tunay na Diyos. Magkasabay yun, magka-partner. So, sapagkat siya ay isang Gentile, hindi niya alam ang Word of God, hindi niya alam ang teaching, hindi niya kilala ang tunay na Diyos. Generally, tinatawagan lang niya, pero hindi niya alam ang detalye, hindi niya alam ang mga katuruan. So, anong ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng gantimpala. Dininig ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang mga bunton-bunton mong regalo sa mga mahihirap, naging parang isang monumento para sa Diyos, isang bantayog, at yan ay kinikilala hanggang langit. At dahil dyan, pagkakalooban ka ng Diyos ngayon ng pribilehiyo na makilala siya ng lubos, marinig ang eksakto niyang salita, sapagkat yung general faith mo tama na, ngayon dapat yung specifics niyan maging tama rin. So ang ipinadala, si Peter. Nagturo ang Peter. Sa katunayan, sa pagpasok niya sa loob ng bahay ni Cornelius, si Cornelius ay lumuhod sa kanyang harapan. At sabi ni Peter, stand up, I too am a man. Tumayo ka't pareho lang tayong tao. At kung yung tunay na Peter noon na niluhuran ay tumanggi, bakit naman ang mga rebulto ni Peter ngayon ay niluluhuran? Yun ang tunay na Peter, tumanggi. Yung pa ba naman chalk, yung bato, yung paper mache pa ang dapat tumanggap ng luhod? Sabi niya, pareho lang tayong tao, equal, huwag kang luluhod sa akin. Di lalo naman yung kahoy, di dapat luhuran, yung chalk, yung bato, yung metal. Dahil ni hindi nga tao yun eh. Acts 10:44, nagturo si Peter. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. At pagkatapos alam niyo nangyari, they spoke in tongues like
the phenomenon that happened sa Jerusalem nung Pentecost. At sapagkat yung ibinigay sa mga Hudyong naniwala kay Kristo, ibinigay din sa mga Gentiles, ibig sabihin, pantay lang. Therefore, dapat din silang i-baptize, dapat din silang i-welcome sa church. Acts 10:47, can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit, just as we have. Sabi, meron pa bang pwedeng pumigil sa atin na bautismohan ng tubig to? Kung yung mas mataas kang bautismo, yung bautismo ng Espiritu Santo, natanggap na nila, tubig pa ba naman ang ipagkait natin? Sapagkat kung hindi nangyari yung vision na yon ni Peter, hindi nila ito bibinyagan, hindi nila ito pupuntahan dahil labag sa kanilang mga kaugalian. So, Cornelius was given the gift of salvation and the gift of the Holy Spirit because he was kind to the poor. And remember, prayerful to the true God. Yan ang narating ng kanyang kabutihan. His kindness to the poor has become a memorial before God. Better than shrines built by hands. Better than temples built by people. Kaya ang sabi sa Acts 17:24-25. The God who made the world and everything in it is Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands. And he is not served by human hands as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything else. So, God lives in shrines built by kindness to the poor. Pag sinabi niyong gagawa tayo ng tahanan ng Diyos, ito tinitirhan ng Diyos, hindi yung totoo, hindi daw tinitirhan ng Diyos ang mga bagay na nilikha lang ng tao. Subalit ang tunay niyang templo na nakabibigay luwalhati sa Kanya, yung hindi nakikitang templo, yung mga dambana na nabubuo dahil sa paggawa ng mabuti sa mga kapuspalad. God is served by serving the poor. God is served by serving the weak. Sabi, hindi pwedeng paglingkuran ng Diyos dahil wala siyang kailangan. Siya nga ang nagbibigay ng buhay, ng hininga, ng lahat-lahat. So, paano natin paglilingkuran? Kaya ang sabi, gusto niyong paglingkuran ng Diyos, paglingkuran niyo ang mga kapuspalad, ang mga mahihina, ang mga kawawa, sapagkat iyan lang ang paraan na pwede kang maglingkod sa Diyos. Inaari niya na siya ang pinaglilingkuran kung ang mga kawawa ay pinaglilingkuran. Inaari niyang siya ang pinauutang at binibigyan kung nagpapautang at nagbibigay sa mga kapuspalad. Ang ginagawa natin sa mga pinakamumunti niyang mga nilalang ay ginagawa natin sa Kanya. Like Tabitha, those who do good to the poor can have an extension of life. Ibig niyo sabihin, pag namatay na ako, pwedeng-pwede na ako na mabuhay uli. No. Probably not by being recalled from death, but by receiving the gift of a long or a longer life. Sasabihin nyo, bakit yung isang tao naglilingkod sa Diyos, maaga namatay? Paano naging mahaba ang buhay nun? Length of life is not always amount of years in your life. It can be the amount of life in your years. So kung minsan ang haba ng buhay mo, ang daming bilang, pero wala namang nangyari at katuturan, maiksing buhay yon. Pero kung minsan, konti lang yung bilang ng buhay mo, pero punong-puno ng kabanalan, ng mga paglilingkod, ng kagalakan sa Diyos, mahabang buhay yon. So yung mga naglilingkod, mahaba buhay niyan. Kita ninyo, masaya, maraming nagagawa. May kagalakan, may kapayapaan, nagbibigay ka na nga, ikaw pa itong natutuwa. Sa kayo nakakita ng ganon? Kung tayo makasarili at hindi naglilingkod sa Diyos, masakit magbigay. Pero malalaman nyo, kung maka-Diyos na nga ang inyong espiritu, habang nagbibigay kayo, gumagalak ang inyong puso. Halimbawa, sasabihin nyo, poor din po ako, pues magdala ka pa rin, gifts to the poorer. Mahirap po ako, kaya nakalagay doon, mga kaloob para sa mga mas mahirap. Kasi kung minsan ayaw mo magbigay, mukha yata ako mayaman, nakakahiya naman, gifts to the poor, poor din ako. Di gifts to the poorer. Para wala na magdahilan pa. Purihin nga natin ang Diyos sapagkat may mga taong marunong magbigay. Alam nyo, buntun-buntun yon, gumagawa tayo ng dambana para sa Panginoon.
Dambanang di nakikita dahil agad-agad lalakad yan at ipamimigay na sa mga nangangailangan. Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Yan ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos dun sa mga taong sumusunod sa Kanya, naniniwala sa Kanya, umaasa sa Kanya. Kaya wala tayong duda na kung merong lugar sa ating puso ang mga kapuspalad, ang mga mas kawawa, binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas, ng sigla, na tanging Siya lang ang pwede magbigay. And like Cornelius, those who give to the needy and are prayerful, remember, lagi may kakambalian, charity is not enough, are known to God. Bawat isang taong nagbibigay sa kapuspalad at tumatawag sa tunay na Diyos ay kinikilala, kilala at kikilalanin ng Diyos. And those who give to the needy build a memorial before God, though they may be Gentiles. Tayo po ng mga Kristiyano, we should always recognize and salute the good work done even by non-Christians. Nakita niyo po itong si Cornelius, hindi Hudyo, Roman citizen, sundalo pa, kalaban ng Israel, pero kinilala ng Diyos dahil siya ay totoong mananampalataya, bagamat ethnically, culturally, legally, hindi siya Israelite. Maraming mga tunay na mananampalataya kahit sa labas ng mga dingding ng ating bulwagan na ito. Minsan wala silang dalang Bible, meron pa silang mga kamalian sa kanilang mga pananalig. Kaya nga, ang premyo sa kanila ng Diyos, padadalhan ng mga guro para yung direksyon nilang tinahak na papunta sa tama, maging every detail will be correct through good teaching. Pero you look what God recognized. God recognized His prayerfulness to the true God and His gifts to the poor. Hindi nakalampas sa mata ng Diyos ang kanyang kabutihang loob. So salute people, though they may not be called born again, though they may not be in your church. If they're doing good, salute them and pray for them. And who knows, you could be the Cornelius that the Lord will be sending to them. Rather, Peter. They can be your Cornelius. Pag nakakakita po kayo ng mga taong gumagawa ng mabuti, lalo nyo ipanalangin, lapitan, turuan, para ang ginagawa nilang mabuti, lalong ma-fine-tune. Kinikilala yan ng Diyos. Good works can lead to salvation. Now, don't get me wrong, hindi ko sabing good works earn salvation. But it can lead to salvation like in the life of Cornelius. May good works na siya, ang ginawa ng Diyos, itama na ito para talagang wala na siyang kulang, itama ang doktrina nito, turuan. Good works may not automatically win salvation for you, but when you are known, recognized, and appreciated by God, can salvation be far behind? Pati itong si Peter, binigyan ng vision, kasabay nitong si Cornelius, may vision, lumabas yung anghel. Ang Panginoon ang nag-engineer ng situation para yan mangyari. Brothers and sisters, life is short, but it is always long enough for good works. Do you have your widows to help? Yan ang tanong ko sa inyo. Do you have your widows to make clothes for? Do you have poor and needy or poorer and needier people around you? Ang kasalatan ay hindi dahilan para magbingi-bingihan sa pangangailangan ng mas salat. Ang kakulangan sa tingin mo ng iyong mga kailangan ay hindi sapat na dahilan para magtengang kawali ka sa mga daing ng mas kulang at mas kinakapos. Kumisan tayo, umiiwas sa mga kamag-anak na mahirap. Umiiwas tayo sa mga kaibigang mahirap. Pagka ang tatawag na sa iyo, mahirap, wala ako, sabihin mo. Pagka may okasyon ng mahirap, ni ayaw nang pumunta, baka madaingan ka, madamay ka pa sa mga problema nila. The needy and the poor around you are your genuine wealth. Paano ko po naging kayamanan ng mga taong dadaing, hihingi, kailangan tulungan? Kayamanan sila because their situation allows you to do good to God. Hindi mo naman kayang gawa ng mabuti ang Diyos eh. Salamat na lang, may mahina dito, may mahirap dito, may nangangailangan, sapagkat pag gumawa ako ng mabuti sa kanila, ginagawa ko ng mabuti ang Diyos. Kasi kung wala sila, wala akong opportunity to serve God. So huwag sabihin, naku po, ito na mga kamag-anak nating mahirap, ayan na ang mga salot. No? Manimangot tayo, baka yan ang mga utang. Kasi, hoy, kumusta ka? Walang-wala ako eh. Yun agad ang sagot mo dahil baka humingi. No? Their situation, remember, allows you to do good to God. How can you do good to God? He is not needy. He cannot be served.
Tulad ng sinabi natin sa Acts 17:25, and he is not served by human hands, as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything. But we can serve God by serving the weak. We can give to God by giving to the needy. Nung ipinakita po ng Panginoon ang mangyayari sa end of the world, hinati niya yung mga tao, mga saved, mga hindi saved. Tapos yung mga naligtas dito, sabi niya, salamat sa inyo, sapagkat nung ako'y nagugutom, pinakain niyo ko, nauuhaw ako, pinainom niyo ko, nakakulong ako, dinalaw niyo ako sa piitan. Sabi ng mga tao, kailan naman po nangyari yun? Parang hindi namin maalala. Matthew 25:40, the king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Naintindihan ba natin ang ibig sabihin ng least? Kung anong ginawa nyo dito sa pinakawalang kwenta, pinakakawawa, pinakakaliit-liitang ito na mga kapatid ko, ginawa nyo sa akin. Sino po ba yung least? Hindi lang yung least economically able. Kung minsan yung least likable. Madali namang magbigay sa taong nagugustuhan natin eh. Pero nagbibigay pa ba tayo sa nakakainis? Yung nakakayamot. Yun yung least likable. Nagbibigay pa ba tayo sa hindi tumatanaw? Yun ang least grateful. Nagbibigay pa ba tayo doon sa magalang? Yun ang least respectful. Sabi, whatever you do to the least of this, you do to me. Kung nagbibigay po tayo doon sa nakakatuwa at nagbibigay din in return, hindi naman pagbibigay yun kasi may kapalit eh. Una, mabuti siya, pinapasalamatan ka rin, may kapalit. O kaya nauna na yung kabutihan niya, yung niceness niya, nagbibigay ka, so ikaw naman yung nagpapalit. So it's just an exchange, it's not giving. Giving is when the recipient did not, cannot, and probably will not return your kindness. That is giving. Kasi kung gumagawa ka lamang dahil balang araw, gagawa ka rin niya ng mabuti, you're only investing, hindi ka giving. Ang giving ay yung ibinibigay mo sa hindi kayang magsukli, magbalik, o magbayad. Tulad ng ginagawa ng Diyos sa atin, kaya ba natin magsukli na kabutihan niya? Kaya ba natin magbayad? Pero binibigyan niya tayo. Yun ang tunay na pagbibigay. People need love, especially when they don't deserve it. And so people need help, very especially when they don't deserve it. Because if they don't deserve it, 99% of the world will not help them. So sino ngayon ang magbibigay doon? Yung mga anak ng Diyos who will give to the least. Yung hindi nakarapat dapat bigyan, nabibigyan pa. Kasi nga, you give to the least. Parang tayo, hindi naman din tayo dapat bigyan ng Diyos. Pag sinuri natin ito, yan ang hinahanap ng Panginoon. Because the Lord will win people not through a war, not through brute force, but through the power of love. Kaya ang itinuturo niya sa atin, yung mga hindi lovable, yun ang bigyan. Yung hindi likable, bigyan din yan. Kasi mababagbag din ang loob niyan, mararamdaman niya ang pag-ibig ng Diyos. Kung karapat-dapat na nga siyang talikuran, tinalikuran mo pa rin, sino na ngayon ang kukup-kup sa kanya? Di wala. Kaluluwa rin yun, mahal din yun ng Diyos. So it is important for us to realize that when we give to the needy, we please God. And not only that, may bonus pa, you gather for yourselves treasures in heaven. Ano po ang challenge na nais kong bitawan sa ating lahat ngayon? How can you extend your life? How can you find your Tabitha? How can you find your widows if you are Tabitha? How can you be a Tabitha? How can we be like Cornelius? Siguro naman isinulat yung Biblia hindi lang para hangaan natin sila. Hindi naman fan magazine yung Biblia. Sinulat yon para tularan natin sila. Diba? All scripture is God-breathed. It is profitable for teaching, rebuking, training, etc., etc. Ang hamon po, kapatid, find your poor and weak and do good to them. Hanapin nyo kung sino ang inyong widow. Hanapin nyo kung sino ang inyong poor at tulungan nyo. Kung minsan hindi na kayo kailangang lumayo, yung asawa nyo pala yun.
Poor na poor kasi deprived na deprived ng inyong love. Deprived na deprived ng inyong nice words, ng inyong goodness. You know, you don't have to look far. Baka mga anak nyo pala yon. Akala nyo isa kayong ulirang ama o ina, yung pala kayo ang number 1 kalbaryo ng inyong mga anak. Akala nyo ang galing-galing nyo, hindi pala. O kaya mga magulang nyo yan, akala nyo okay na okay kayong anak, yung pala kayo talaga ang pasang krus ng inyong mga magulang. Find your Tabitha. And beyond that, literally, maghanap kayo ng tutulungan. Siguro ang labandera nyo, byuda. Tapos babayaran nyo ng kung magkano lang isang araw, isang buntong damit ang papalaban nyo. Pagkatapos, habang hindi pa siya tapos, dali, dagdagan mo pa, dagdagan mo pa. Ayan, nasa kalagitnaan na, isama mo pa yan para mapahalo pa sa lalaban niya. Baka naman ang mga kaapihan, ang mga kawawa, nangyayari mismo sa loob ng inyong bahay. Mga pamangkin nyo sa pinsan, mga kamag-anak na malalayo, na ginawa nyo ng mga katulong, pinapakain nyo lang ng konti, nagkanda api-api na. Aba, magunos, dili kayo. Ang mga taong ipinapadala sa atin ng Panginoon, lalo't mahihirap, lalo't kawawa, lalo't gutom, ipinapadala sa atin precisely para tayo ang mag-alaga. Hindi para natin sila laging bantayan. Sukatin ang ulam ng pinsan ninyo. Ano pong pansukat? Tansan! Siyempre, tansan ang pansukat dapat yan. Painumin niya, nasan po ang baso? Anong baso? Iturok na lang sa kanya. Hirenggilya na lang. Alam niyo po, napakarami mga ganyang pamilya. Sobrang hindi sila kind sa mga kamag-anak nilang malalayo at mahihirap na naging mga katukatulong na nila, no? Na hindi nila naaalala na ipinadadalay ng Panginoon sa kanila precisely to bless them. Na sinasabi ng Panginoon, hindi niyo ako mapaglilingkuran, hindi niyo ako mabibigyan kasi wala akong kailangan. Itong bigyan niyo. At pag binibigyan niyo, aariin kong ako ang binibigyan niyo. Yung mga ganyang masyadong mga matutuos, masyadong mga kwenta ng kwenta, yumama na ba kayo? Iniluwag niyo na ba sa buhay yan? Kasi kung magkakamali tayo mga kapatid, we should make it a point that when you are not sure about what to do and you're committing an error, commit an error on the side of generosity. Kung magkakamali kayo, so nyo, nagkamali po ako, Lord, ang pagkakamali ko po naging mapagbigay. Kesa nagkamali ako, masyado po ako naging maramot. Pareho lang pagkakamali yun, magkamali kayo on the side of goodness. Sa pagkasasabihin ng Lord, bakit mo sinasabing kamalian ang mapagbigay? Anong gusto mong palabasin? Mali-mali ako? Ako nga itong mapagbigay, ako talaga yung nagbibigay sa inyo ng sobra, hindi nyo naman dinedeserve, binibigyan ko kayo. Sasabihin mo, mali yun? Di mali ako. Nakita nyo, makakalaban nyo pa Diyos. Listen to this. Unless it becomes wasteful, hindi kamalian na maging mabuti. Kahit kailan, hindi mali na maging mabuti. Kung doon kayo nagkamali at ituring nyo mang mali yun, ang Diyos sa langit ang magbabalik sa inyo nung nawala dahil nagkamali kayo. Dahil nagkamali naman kayo sa pagiging mabuti. Hindi kayo nagkamali sa pagiging maramot. Pero kung nagiging maramot tayo, ang Panginoon din ang sumisingil sa atin nun. Puro tansa ng mga lalagyan ng mga pagkain ang pinapakain mo, biglang nabalian ka ng buto, 100,000 ang pagpapalagay ng paang kahoy. Mas malaki pa ang bayad, kahoy pa ang paa mo. Hindi ba tayo kayang ipagtanggol ng Diyos sa mga aksidente at mga sakuna at kung ano-ano kung tayo'y mabuti sa ating kapwa? Kaya niya tayong iligtas sa gastos. Pero kung minsan hindi natin nakikita na nagkakadalidulubyo yung buhay natin, nagkakadahirap-hirap dahil nga maramot tayo. Kaya kailangan ng pagbabago. Ang mga anak ng Diyos, hindi bagay na makunat. Sabihin nyo nga sa katabi niya yan, hoy, huwag ka makunat, kapatid. Anak ka ng Diyos, nakakahiya naman yan, di ba? Kung may mga katulong kayo sa bahay, wala nang kinain kundi luma, yung may mga amag-amag na. Di ba? O luma na to, ipakain na dito kay Bining. Bakit hindi habang mainit, pakain na kay Bening, aantayin nyo pang maluma, ipapakain nyo rin naman. Diba? Tao yun eh. Tapos ang sarap-sarap ng kinakain ninyo, tatakam-takam lahat yung mga nakapaligid sa inyo. Yung mga waiter, naglilingkod sa atin. Diba? Mano ba naman, naranasan nyo diba mga kapatid na o-order kayo ng isang extra ulam? Sabi ng asawa nyo, sobra na. Ipakibalot mo, ita-take home natin. Hindi. Bibigay natin sa waiter. Diba? Ramdaman nyo na ba yung gano'ng kaligayahan? Na meron kayong extrang in order, yung waiter ngayon, nung dinala sa table niya, mo, iuwi mo yan sa pamilya mo. Ang sarap naman gawin yun. Sa palagay nyo, hindi ba tutuwa ang Diyos? Palagay ko tuwang-tuwa ang Diyos sa inyo.
Napakabuti na maging mabuti. Alam nyo, lalo sa ating bansa, napakaraming mahirap. Napakadali tuloy gumawa ng mabuti dahil hindi ka mauubusan ng magagawan ng mabuti. Kaya siguro tayo mga Pilipino maraming treasures in heaven. Kasi isang kumikita, may pinapakain, may binibigyan, may pinapaaral. Hindi sa sarili lamang. Kaya huwag po kayong maramot. May waiter dyan, may taxi driver dyan, may ganito, bibigyan nyo ng tip. Hindi kayo nagiging mapag-aksaya nun pag nagbibigay kayo doon. Kasi yung pamilya nun, wala nang inabangan kundi umuwi siya. Nakatip ka ba? Diba? Magkano? You can make their day just by being nice. Hindi nyo ipaghihirap, pero iyayaman ng iba. Napakabuti to share. Akala nung iba maramot ka. Mabuting maging maramot. Minsan, ang inyo pong lingkod ay nasa Mindanao at kami magsasakay ng mga bus at palipat-lipat pupunta sa iba't ibang misyon. Sa istasyon ng bus, marami po dyan mga bata na nagsashine ng sapatos lalo sa Mindanao. So yung isang bata, Sir, shine, Sir, shine. O sige, shinein mo kahit di na kailangan, may magagawa ka lang dyan. O shine. Kung magkano yung shine, lumapit agad sa akin ng isang kapatid dating taga Mindanao din. 10 pesos lang yan. Kami sa 10 lang yan. Baka singil ka mahal. Binigyan ko 100. Sabi ko, sige na, sa'yo na. Naku, parang painting ni Amor Solo ang mukha ng bata na, hallelujah, hallelujah. Parang gano'n ang gusto sabihin ng mukha niya. No? Dahil sa 100. Yung pala yung nakakita sa akin na Christian na-offend. Pero years later niya inamin. Na-offend siya na para daw kung wasteful nagtatapon. Pero later on siguro, nung nag-mature siya ng content, na-realize niya na, iba, ang ganda-ganda nun. Binigyan mo ng 100 yung shy boy. Hindi mo naman pinaghirap Pero pag uwi nun, talagang news of the day ka. Yung buong pamilya niya siguro nag-rejoice dahil nakabili sila ng 3 timbang tulya. Di piyesta sila. Ibig sabihin, hello, ang dami niya naman pwedeng gawa ng mabuti. Hindi yun wasteful. Hindi yun masama. I know some people who even skip good lunch para lang makapagbigay sa iba. May kaya ng konti, middle class na kung minsan nagkikita-kita sila tuwing weekend, kumakain. But 1 weekend a month, nagtitipid sila ng sobra para yung pera nun ibibigay nila kung kanino. Nilikha tayo ng Diyos para sa mga mabubuting gawa. We were created for good works. If you are not doing good, you are in the wrong place and you are betraying your Creator. At ang napakasarap niyan, sa paggawa natin ng mabuti, ay hindi naman tayo nag-i-invest. Nagsusukli na nga tayo sa Diyos dahil nauna na siyang gumawa ng mabuti sa atin. Pero ang maganda pa nun, patuloy pa rin niya tayong pinagpapala dahil gumagawa tayo ng mabuti. Kumusta po kayo? Sino-sino ang mga inaapi niyo? Ha? Kung mo pamangkin mo na nakikitira sa inyo at nag-aaral, lagi na lang kanya ang likod ng bangus at mga buntot-buntot. Yung anak mo lagi ang mga tiyan at kung ano-ano. Alam niyo po ba na ang tunay na pagiging magulang, itrato niyo ang lahat ng batang anak niyo rin. Kasi anak tayo lahat ng Diyos Pagkakamag-anak tayo. Hindi yung anak mo lang ang liligaya, yung anak ng labandera mo nakahandusay sa gutom. Ariin mong anak mo rin yun. At kung kayo po ay employer, meron kayong mga empleyado, ituring nyo rin ang mga anak nila na anak nyo rin. Mano bang bigyan nyo ng extra itong inyong manggagawa? Pupunta sa anak niya yun. Subunin nyo, hindi na kayo nag-alaga ng batang yun, siya na. Mabuti yun, nakakapagtulungan tayo. Huwag lang yung sarili nating pamilya, ang sasabihin, ito lang ang pamilya ko, hindi yun totoo. Tayong lahat ay magkakapatid sa Panginoon. Sobra kung minsan tayong makapamilya na nawalan na ang lahat, hinabulutan na natin, sobra-sobra na yung para sa anak natin. Dapat naman yung anak ng iba magkaroon din. Sa palagay nyo kaya nalulugod ang Diyos? I think so. I have no doubt. Sabi niya, true religiosity that is undefiled before God is to visit those in prison, to help the sick, the needy. Yun ang tunay na relihiyon. Gumawa ng mabuti. Hindi nagliligtas ang paggawa ng mabuti, pero lahat ng ligtas dapat gumawa ng mabuti. At kahit yung mga hindi pa ligtas, nagkakaroon tuloy ng paraan, kinahahabagan ng Diyos dahil gumagawa sila ng mabuti. Pero anong nararamdaman ng Diyos pag nakikita niya ang kanyang mga anak na mga mararamot? Sarili lang ang iniisip. Ipinapakita ng Diyos, hindi magtatagumpayan. Kapos at kapos kami. Ang tunay na pagiging makadiyos ay tumuwang sa mga may nabibigat na mga mabibigat na dala. Kahit kayo man, ay may mga dala-dala rin.
Hindi nyo pwedeng sabing, bibigyan kita pag lumuwag-luwag ako, baka mag-second coming na lang, di pa nangyayari yon. Ang pagbibigay ay hindi kung maluwag na ako. Ang pagbibigay ay ngayon ay, eto, meron akong 100 pesos, tig 50 tayo. Pareho lang tayo yung kinakapos, hati man lang tayo. Yun ang pagbibigay. Hindi mo sasabihin, pag meron akong 1 million, bibigyan na kita. Dahil baka una, hindi na mangyari yun. Second, pag nangyari yun, hindi rin kayo magbibigay. Kasi ang taong maramot, kahit dumami pa ang kanyang mga tinatangkilik, maramot pa rin yan. And you know, karamutan is a form of idolatry. It's a form of slavery. Because you know that it doesn't come from God. All good things come from the Father of lights. And you know that selfishness is not from God. So you know that when you are selfish, you are bound by the devil. And you must be free. And you can be free by the power of the Lord Jesus. Isang pagiging bilanggo, isang pagiging alipin, nakagapos ka kay Satanas kung ikay maramot. Hindi yan galing sa Diyos. Kaya dapat alisin sa ating buhay. Huwag kayong masyadong matakot. Paano naman pag nagbigay ako? Paano ako? Wala bang Diyos? May Diyos. Sumusunod ka sa Kanya? Pababayaan ka ba niya? I don't think so. In our spiritual life, you keep only what you give away. And you... Inis tayo. People you hate or dislike very strongly make deep impressions on you. That's one of the reasons why it should be dealt with. Malalim ang ukit sa ating alaala, sa ating puso, sa ating isip na ginagawa ng mga taong ayaw na ayaw natin. They leave a mark, they leave a dent in your psyche. They hold your memory and attention. They dominate your thoughts. They become your masters. Ayaw man natin, nagiging parang amo natin ang mga taong kinaiinisan natin dahil napapaikot nila tayo. Nakararamdaman natin ang galit at naapektuhan nila ang ating buhay. One classic example from the Bible is Haman, who hated Mordecai. Si Haman ay mataas na opisyal ng gobyerno. At ito naman si Mordecai ay isang karaniwang taong ayaw niya na magpakumbaba at ayaw niyang magbow dito kay Haman because this Mordecai would bow only to the God of Israel. Mordecai was an Israelite and Haman was a foreigner, and the Israelites were prisoners in this land at this time. So itong Haman na to, ang taas ng ranggo, ang yaman-yaman, makapangyarihan, pero may tinik sa kanyang lalamunan, may bikig sa kanyang buhay, at ito ay ang pagkamuhi niya kay Mordecai. Esther 3:5, when Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Ang taas-taas ng kalagayan mo sa lipunan, magngangalit ka dahil sa isang taong wala namang posisyon, pero yon ang epekto sa atin ng mga taong ayaw na ayaw natin. Napapababa niya ang ating pagkatao, nagagalit tayo, at kuminsan nagmumukha tayong mga katawa-tawa. You become a satellite of the person you hate. When you hate someone, you don't have your own course. You are just taken here to the left or to the right by people that you hate because they affect you so much. People you hate enter and stay in your consciousness, in your memory. Kung may nakatira sa ating puso, dalawa yon. Mga taong mahal na mahal natin at mga taong muhing-muhi tayo. Pareho silang nandun. Pareho silang laman ng ating isipan at pareho silang lagi nating naaalala. Alaala mo sila lagi. Pag may kinakamuhian ka, may lason sa loob ng utak mo, yung pangalan, yung alaala ng taong yun. Esther 5:11-13, Haman boasted to them, meaning his friends and family, about his vast wealth, his many sons, and all the ways the king had honored him. And that's not all, Haman added. I'm the only person Queen Esther invited to accompany the king to the banquet she gave. But all this gives me no satisfaction as long as I see the Jew Mordecai sitting at the king's gate. Everything was going his way. Inimbita pa daw siya ng reyna at siya lang ang kasama ng hari at reynang naghapunan. Tumataas ang kanyang posisyon, gumaganda ang kalagayan niya sa lipunan, pero sabi niya, nababaliwala lahat yung nakikita ko yung Haman na yan, na nakaupo doon. Inis na inis ako sa kanya. So people you hate are spoilers and eclipsers. And this early, I want to challenge you to think of your own Mordecais.
May mga tao ba na pag naalala nyo, nakita nyo, nawawala kayo ng gana sa buhay, naiinis kayo, kumukulo ang dugo ninyo, nagngangalit ang inyong mga panga at ngipin, makita nyo lang na nakakalat doon sa inyong dadaanan. They cancel your happiness. People that you hate affect you, needless to say, with or without their involvement or awareness. Yung mga taong sobra nating kinainisan, wala naman silang ginagawa, hindi sila nagpapagod, pero may epekto sila sa atin. People you hate anger you. They uglify you, your looks and your behavior, and they set you back. Sobra kang pinapababa, iniaatras, pinipilipit ng taong kinamumuhian mo. Esther 5, 9-10. Haman went out that day happy and in high spirits. But when he saw Mordecai at the king's gate and observed that he neither rose nor showed fear in his presence, he was filled with rage against Mordecai. Nevertheless, Haman restrained himself and went home. Tulad ng mga iba na nating nakita sa nangyayari kay Haman, ang ganda-ganda ng araw niya, ang saya-saya niya, sobra siyang kinakasihan ng kapalaran, pero nakita niya bigla itong Mordecai, nainis na naman siya, nagalit siya, pero tinimpi ang galit. Sinupil ang nararamdaman, pero kumukulo sa loob ang kanyang damdamin at umiwas na lang siya at umuwi. Nakakapagod mamuhi. Kung sino man sa atin ang may kinakamuhian dyan, nakakapagod yan. Nakaka-drain, nakakaubos ng lakas, nakakatanggal ng poise, sabi nga nila. So, what should you do to people you hate? Or how to get rid of people you hate? Siyempre, pag may tinik ka, dapat mong tanggalin sa iyong lalamunan. Meron po akong kaibigan na tinik. Halos 2 buwan yung tinik na nasa lalamunan niya. Nagpa-opera na siya, sari-sari na ang ginagawa. Hindi matanggal-tanggal si tinik. There was this thorn lodged in his throat, and even despite surgery, it could not be dislodged. It was so inconvenient. Kumisan merong parang punyal na nakatusok sa inyong puso. Mahirap mamuhi. So what do? How do you get rid of people you hate? There's only one way. Forgive them if they had wronged you. It's the only way that works. You can try many ways, even surgery, but the only way is to forgive. Colossians 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Does God give us this advice to forgive for us to become losers? No. God gives us advice to forgive so we will win. Because it's only in forgiveness where you can win. Hindi ka pwedeng manalo na galit ka. Hindi ka pwedeng manalo na namumuhi ka. Ang panalo mo lang, pag nagpatawad ka na, doon ka palang makakawala. The only way that you could get them off, that strongly remembered list, the only way that you could cut or lessen or minimize their negative connection to you, the only way that you could be free of and from them is to forgive them. Proverbs 12:16, a fool shows his annoyance at once, but a prudent man overlooks an insult. Ang mga hangal daw, madaling mainis at ipinapakita nga ang kanilang pagkayamot. Pero ang mga matatalinong tao, pinapalampas na lang yung mga nakakainis na bagay para hindi na sila maapektuhan pa. So be good, or at least be wise. Forgive. Kung napakabuti mo, magpatawad ka. Pero kung hindi ka mabuti, at least magpakatalino ka, magpatawad ka pa rin kasi ikaw pa rin ang makikinabang. Gusto mong mahalin ang kapwa mo, patawarin mo. Pero kung gusto mong sarili mo lang ang mahalin mo, magpatawad ka pa rin kasi ikaw pa rin ang makikinabang pag nagpatawad ka. What to do with people you hate? Forget them. Isaiah 43:18, forget the former things. Do not dwell on the past. Yung nagpapatawad lang ang nakakalimot. Habang hindi mo pinapatawad ang isang tao, hindi mo siya malilimutan. So kawawa ka naman. But you don't forget whatever or whoever you feel strongly about. Forget the feelings.
It's impossible to forget people unless you have an amnesia. But you can forget the feelings. Yung feelings na masama, be free. Be free. What do you do with people you hate? Turn them into people you could like by giving them positive influence. Nakakainis pa sila, nakakamuhi pala sila, di subukan natin silang baguhin para maging nakakatuwa na sila. That's the greatest victory. When you turn an enemy into a friend, that's your greatest victory. When you turn somebody unlikable to somebody lovable, that they color and spice up your life, you really have won. Proverbs 25:21-22, if your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. So may kaaway ka daw, gutom, pakanin mo. Nauuhaw, painumin mo. Ang result niyan, hindi man agad-agad, pero kung lagi mong gagawin, mahuhulog ang loob sa iyo niyan. Hindi ka naiinisin, baka mahalin ka pa, yun ang tunay na panalo. Pero yung gutom, lalo mong ginutom, babangis lang yun, baka pati ikaw kainin. Gipit na, ginipit mo palalo, nangangailangan, hindi mo tinulungan, magtatanim ng sama ng loob sa iyo at maghihintay lang ng pagkakataong gumante. Pero kaaway mong mortal, biglang nagipit, walang dugo, dinonatan mo ng sarili mong dugo. Paano ka pa niya kakamuhian? That's why we say, if you can do it because you're good, do it. If you're not good, at least be intelligent, still do the same thing. At the end of the day, you win. How do you deal with people you hate? Change them. Change them positively. Change them with the power of God and with the power of your own love. And if not love, at least your own diplomacy. Then this world will be a better place. Turn them into people you could like by changing your mind about them. They are not likable, all right? Why don't you change your mind about them and you teach yourself to like them? To teach yourself to find things that you could like. It's your perception. And your perception gives you your feelings. So it's up to you. What do you do with people you don't like? Turn them into people that you could like by doing something good to them. People have spirits. We have souls. We react to good things being done to us. Proverbs 20:22. Do not say, I'll pay you back for this wrong. Wait for the Lord, and He will deliver you. Huwag gumanti sa masama. Huwag gantihan ng masama ang masama. Dahil gagantihan ka niya uli ng mas masama, and you will never get out of this cycle. But break the cycle of evil will, of bad relationship with something good. And then you start something good going. You cannot change them. Change yourself. It's a lot easier. How can you change the world? That's too hard. But you can change yourself with God's help. How can you change people you don't like? That's probably impossible. But you can change your attitude towards them. When you do good to people, you begin to dislike them less and less. Try it. When you do good to people, you begin to even like them. That's why the prescription of the Lord is, gumawa ka ng mabuti sa hindi gumagawa ng mabuti sa iyo. Malaki ang pagkakataon sila yung magbago at bumuti sa iyo. At kung di man sila magbago, sa paggawa mo ng mabuti sa kanila, ikaw ang mababago. Magsisimula ka magkaroon ng simpatya, magkakaroon ka ng amor, magkakaroon ka ng malasakit, hanggang mamahal mo na yung tao. Doing good to others changes them, but more than that, it changes you. If there is somebody you dislike, do good to them, and you will notice that you begin to like them more and more. And then change happens. Matthew 5:43-44. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Sa palagay nyo, kaya ginagawa ni Jesus ang payo na to para tayo patalo? Of course not. Binibigyan niya tayo ng ganitong payo para tayo papanalunin. And in the game of life, only love wins. Hatred always loses. You might be able to do violent things against people you hate, but at the end of the day, you're still a loser. You will be filled with guilt. You will have more enemies. You will have less friends. Your world will become smaller. So doing good is good for them and for you. Luke 6:32-36.
If you love those who love you, Jesus says, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies. Do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great. And you will be sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Galing talaga ni Lord. Sabi ni Jesus, kung minamahal mo lang yung nagmamahal naman sa'yo, ano naman ang points na kinita mo doon? Natural lang yun. Kahit masasamang tao, mahal yung nagmamahal sa kanila. Kung gagawa ka ng mabuti, doon lang sa gumagawa ng mabuti sa'yo, hindi nakakaiba yun. Kahit sino dyan mga pusakal na kriminal, mabuti rin sa mabuti sa kanila. Magpapautang ka doon sa inaasahan mo lang na makababayad, walang kwenta yun. Kasi wala ka namang ginawang mabuti. Pero kung nagpautang ka doon sa parang hindi makakabayad at di ka nababayaran pa, sabi yun, doon ka may point. Minahal mo yung hindi dapat mahalin, tinulungan mo yung hindi matulungin, yan ang nakaka-impress sa Diyos. At ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Reward. What reward will God give to those who do good? We don't know exactly, but one great reward is peace of mind. Because when you do good, you have peace of mind. When you do evil, you may try to delude yourself into thinking that it's fine, but you will still feel guilty. Why? Because the Spirit of God lives in you. Pag gumawa tayo ng hindi maganda, meron tayong nararamdamang hindi maganda sa kalooban natin. At yung tinig na yun ang dapat nating pakinggan. Hindi tayo dapat magbingi-bingihan sa ating budhi. Kaya ang isang pinakamalaking gantimpala ng gumagawa ng mabuti, kahit hindi ka pagawa ng mabuti, hindi ka suklian ng mabuti ng kapwa-tao, masarap ang pakiramdam. Maluwag sa loob. Ayaw mo pa bang premyo yun? Pero hindi lang siguro yun. Marami pang iba. Nakatali ka sa inuutangan mo, pero higit doon, nakatali ka sa pinautang mo. Di ba? May utang ka, matino kang tao, hindi mo malimut-limutan yung inutangan mo hanggang hindi mo nababayaran. Pero may utang ka, hindi ka matino, pwede mong malimutan yon. Maraming ganon. Pero, may pinautang ka, matino ka't hindi, malilimutan mo ba yon? Tandang-tanda mo ang iyong mga pautang, di ba? Ngayon, may pautang ka sa tao, may utang siya sa iyo, meron siyang ginawang masama, hindi pa siya nagbabayad, malilimutan mo ba siya? Di nakatali ka sa kanya. May ginawa siyang mali sa iyo, hindi ka nakakaganti, di hindi mo siya malilimot, nakatali ka. This is what I mean. You are bound to people that owe you things. And the only way that you could be free from them is to cut off that remembrance by forgiving them. As long as you want to collect, as long as you want to get even, you will never forget. And then you will never be free. Nakatali ka sa inaantayan mo ng bayad. Kahit siya, hindi na niya kinikilala yung tali na yun na nagkokonekta sa'yo, ikaw nakatali pa rin. And you cannot even move on. How to get rid of people you hate? Don't get rid of them. Don't get rid of people you hate. Get rid of your hatred. Because you can never get rid of people. They will always be there. And even if you got rid of 1 or 100, there will still be 1,000,000 others that will irritate you and annoy you and make you miserable. So the only way for you to change everything is to change your perception. The change must happen within you, because you cannot change the planet. Mas madali na baguhin ang pag-iisip. Mas madali na baguhin ang ating kalooban. Ang problema, pag namumuhi ka, hindi yung kinakamuhian. Ang problema ay nasa iyo. Nasa loob mo. At yun ang gustong latasin ng Panginoon. The Lord Jesus Christ is so wise as to prescribe the ultimate solution, and that is for you to change your heart. Not for you to try to change people around you, but for you to change the way you treat them, the way you deal with them, the way they affect you. Love or hatred binds you to its object.
Pag mahal na mahal mo isang tao, nakatali ka. Hindi ka mapakali pag hindi mo nakikita, hinahanap-hanap mo, bibiling-biling ka sa higaan mo pagka wala sa tabi mo, itong mahal mo na ito, hindi ka magkaroon ng katahimikan. Sa Song of Songs, chapter 3, verse 1, all night long on my bed, I looked for the one my heart loves. I looked for him, but did not find him. Can you imagine yung inip na inip ka, sabik na sabik, naghahanap, tas wala? Nakatali ka sa mahal mo. Pero nakatali ka rin sa kinakamuhian mo. Proverbs 10:12, hatred stirs up dissension. And look at this Mordecai. Whenever he looks at Haman, whenever he sees Mordecai, nawawala ang saya niya. Nakatali siya. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba na tuwing nakikita niyo itong nangutang sa inyo, kumukulo ang dugo niyo, hindi na nga kayo mabayaran minsan, tapos tuwing kumukulo ang dugo niyo, lumalaki ang utang niya sa inyo, lalong lumalaki ang sisingilin niyo, lalo kayo nalulugi. If you want to be free, do not love or do not hate. Just forget the feelings. But then, God wants us to love. And God wants us to be loved back. So cancel the do not love. Just think of the do not hate. Be free. Masarap naman na nakagapos ka rin sa mahal mo at mahal ka rin niya lalo. Masarap naman yun. Pero nakagapos ka sa kinakamuhian mo, hindi yun masarap. Forget the feelings. No need to love them if you don't love them, but just forget the hatred. But then what else? If you could graduate to the next level of loving them, that is the ultimate victory. How do you forget? You first forgive. Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him. 5 beses nagdarasal ang mga Hudyo sa templo. 5 times a day. And Jesus says, and whenever you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him. So you have 5 times a day to remember to forget. To remember to forgive. Sabi niya, huwag muna kayo magdasal kung namumuhi pa kayo. Magpatawad muna kayo. At kung 5 beses ka magdarasal, at doon sa mga hindi mapadasalin, kahit 1 beses lang, edi ting 24 oras, nagpapatawad ka, hindi nagtatagal sa puso mo yung muhi, yung galit, yung poot, ikaw din ang makikinabang. Forgive. Ito ang talagang panalong formula, to forgive. Yung, nakakainis ka ha, pero hindi ako maiinis. Panalo ako. Pero yung, nangiinis ka at nangiinis naman ako dito, talo ako. Hindi mo ako babayaran? O sige, sa'yo na lang. You're free. Pero yung lagi mo siyang hahabulin, aawayin, papahiyain, you are not free. Bumababa ka pa ng level. Jesus wins by transcendence, by self-control. Because you cannot control other people, then Jesus tells you to control yourself. At the end of the day, you don't make a clown of yourself, and you end up more dignified, more quiet, more placid, more calm. You win. Sino ang kinamumuhian nyo? Ano ang nakakamuhi sa inyo? Lalo na kung matanda na kayo, tapos may galit pa kayo, hindi na uso yan. Hindi na bagay. 10 taon na yung hinanakit nyo, 20 taon na yung galit nyo, malaki na ang pagkukulang nyo niyan sa sarili nyo dahil kayo naman ang durusa. Magkasambahay kayo, magkamag-anak kayo, magkapitbahay, hindi kayo nag-uusap, nakakapanigas yata ng leeg. Yung pinipilit mong tumingin sa iba para huwag mo lang makita yung ayaw mong kausapin. Napaka-abnormal na magkasama kayo sa isang lugar, hindi kayo nag-uusap. Napakalaking kabalbalan. Yung magsamaan ng loob ng matagal, lalo sa matatanda. Kasi parang wala ka pinagkatandaan, ang tagal mo nang nabubuhay, wala ka pang natutunan. Sayang naman lahat ang kinain mong patola. Sayang lahat ang ininom mong tubig, ganyan ka pa rin. Dapat ang tao magbago. Lalo ko nadidinig ang salita ng Diyos. Dapat tablan. Dapat makinig. Ang pagbabago ng ugali, ang pagbabago ng asal, ang tunay at patunay na kinakasihan ka na nga ng Espiritu ng Diyos. Hebrews 8:12, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. God is being quoted. Sabi ng Diyos, papatawarin ko na lang lahat ng kasalanan nila at di ko natatandaan pa mga pagkukulang nila. Ito yung sinasabing to forgive is to forget. And to forgive is to move on. Ang talino talaga ng Diyos. Alam niya ang solusyon. Ang mga taong ito, lagi na lang nagkakasala. Alam nga naman ako lagi mainis.
Lagi na lang silang nagkukulang. Alang namang lagi kumulo ang dugo ko. So ang gagawin ko, papatawarin ko sila. Bakit hindi nyo magawa sa iba? Alangan man din, lagi na lang kayo mainis. Lagi na lang kayong makonsumi. Patawarin nyo rin. Forgiving people is the greatest revenge. Aha! Ang dami mong kasalanan, ha? Iniisip mo, magagalit ako, makukonsumi ako, maha-high blood ako. No way, I'll forgive you. Then I'm free. Yun ang winner. Even God could be free from anger and agitation and irritation because He forgives. Something to learn. God forgets. Sabi niya, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, doon ko ilalayo ang mga kasalanan nila. Ibabaon ko sa pusod ng dagat at di ko na uungkatin pang muli. Sinong tumahimik, hindi yung nagpatawad. Make it easy. Make it easier for others also to forgive and to forget you. Mga kapatid, hindi lang yung puso natin ang pinag-uusapan dito na magpatawad dahil siguradong marami rin tayong pagkukulang sa iba. As much as we are concerned about forgiving others, we should be concerned about helping others forgive us. Every day, whether you like it or not, whether you intend or not, you offend other people. Sometimes you take their place, or they think you take their rightful place. Sometimes you take the promotion that they think they deserve. Sometimes you win this romantic object that they think they should have in their lives. So kung may sinasadya man natin o hindi, may mga naiinis at nagagalit din sa atin. Lalo na kung sinasadya pa natin at lalo na kung nagkukulang talaga tayo. So, tulungan din natin ang iba na patawarin tayo. Kung may kasalanan kayo, magbaba ng loob. Humingi ng tawad, magpakumbaba. May nainis kayo, magpasintabi. May pagkukulang kayo, punan. May utang kayo, bayaran. Help people forgive you because it's unkind for you to cause others to hate you because it sets them back. Ang tunay na kabutihan ay hindi lang gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, tinutulungan mo rin yung iba para huwag mayamot sa'yo. Kasi kung nayayamot sila sa'yo, naiinis sa'yo, nagkakasala sila, mananagot ka rin sa Diyos dahil ikaw ang dahilan ng pagkakasala nila. So hindi lang tayo nag-iisip na, kailangan ko palang magpatawad. Dapat din nating isipin, paano ko kaya tutulungan yung mga tao sa paligid na patawarin din ako? Yung mga inis na inis sa akin, paano ko kaya aalisin yung inis nila? Paano ko kaya palulubagin ang loob nila na nagagalit sa akin? So who do you hate? What do you hate? It's pointless to carry that weight. Jesus wants you free. Sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. Pero yung pagdadala ng muhi at galit, mabigat na dalahin yan. Ayun, no, kadalasan, lalo yung mga relihiyoso, 2 beses isang linggo. Nakaugalian na nila yan at yan ay parang pagpapahayag nila ng kanilang kabanalan, ng kanilang pagtitiis, pagtitika, at kung ano-ano pa. At napansin ng mga religious groups, ng mga Pharisees, na may mga tagasunod din sila at nag-aayuno, na ang mga tagasunod ni Jesus ay hindi nag-aayuno. They were not fasting at all. Sabi nila, bakit ang mga tagasunod namin nag-aayuno? Pati ka tagasunod ni John the Baptizer ay nag-aayuno, pero ang tagasunod ni Jesus ay hindi nag-aayuno. At sabi naman ng Panginoon, papaano naman na mag-aayuno ang mga bisita sa isang araw ng kasalan, gayong nandun pa ang lalaking ikinasal? Pag wala na ang lalaking ikinasal, at saka na lang mag-aayuno ang mga panauhin. At pagkatapos ay kanyang isinunod, sabi, saan ka nakakita ng merong sira na damit na lumang-lumang tela, susulsihan mo at lalagyan mo ng tagpi, ang itatagpi mo ay bagong-bagong tela. Sapagkat nung araw po, lahat ng tela, pag bago, pag binasa mo, uurong. Wala pa noon na freeze rank ng mga cloth. Kailangan basahin ng mga sastre ang mga tela bago tahiin dahil pag tinahi mo nang hindi mo binasa, uurong. Sabi, yung lumang-lumang tela na umurong na ng umurong at wala nang iuurong pa, susulsihan mo ng bago, di pagka ngayon nilaban mo yan o nabasa yan, uurong yung bago, mahihila yung luma, at ang mapipilas niyan, mas malaki pa sa dati niyang sira. Hindi ka nagsusulsi ng bagong tela sa lumang tela. At dinagdagan pa ng Panginoon, hindi ka nagbubuhos ng bagong alak sa mga lumang sisidlan ng mga balat ng hayop. Nung araw po, isang sisidlan ng alak, balat ng hayop. Halimbawa, kakatayin ng isang hayop, kukuhanin ng buong buo ang balat niyan,
At yung mga dulo lang na mga kinuha sa mga paa at kamay, lalagyan ng tali yung mga dulo, at nagiging waterproof. Leather yan. Pag nilagyan yan ng bagong alak, dapat bagong balat ang pagsisidlan. Kasi yung alak magfe-ferment. Pag nag-ferment ang alak, may expansion na nangyayari. May mga chemical reaction. Dapat bago din yung balat, sasabay siya doon sa nangyayaring reaction sa alak. Pero pagka luma na yung balat ng hayop, katulad ng pagka matanda ka na rin, luma na ang balat, hindi ba? Hindi na yan ay stretch. Kaya nagkakakulubot na. Hindi na yan susunod. So sabi, pag naglagay ka ng bagong alak sa lumang sisidlan, at nag-expand yung alak at nag-ferment, nagkaroon ng chemical reaction, ano mangyayari sa balat na yan na hindi sasabay? Sasabog. Mapipilas. In other words, sabi ni Lord, yung bago at yung luma, hindi yan dapat pinaghahalo. At least in the context of yung sulse at in the context of this wine. Pero may mga ilang bagay na bago't luma na pwede paghaluin. Huwag natin gawing absolute yung application ng illustration na ito. There are two ways seemingly to read the text. Maaring higit pa sa dalawa, maaaring maraming paraan ng pagbasa sa tekstong ito. Let's try to read it as religious history. Ano po ang nagtatalo dito? Isang dating lumang kaugalian ng pag-aayuno, nakaakibat ng isang dating paniniwala, at ang example ngayon at pagkilos ng mga nananampalataya sa isang sariwa at bagong katuruan ni Jesus, at hindi sila nag-aayuno. So it could be read as religious history. And the real question was to fast or not to fast. So the old way, meaning Judaism, and many traditions of it. So Judaism, tradition, ang mga tauhan yan, yung mga Pharisees at si John the Baptizer at ang kanyang mga tauhan, ang pagpapahalaga sa sobrang works, sacrifice, mga ritual, tulad halimbawa ng fasting. In other words, the old way could also mean the pre-Messianic era, yung panahon bago dumating ang Mesiyas, ang panahon bago si Kristo isilang. It is represented in the story by the old cloth. Ito yung luma. And what is the new way? The gospel, the good news, na hindi na sobrang ngayon ina-emphasize na kailangan mong mag-ayuno, kailangan magpakasakit, kailangan magdusa, sapagkat si Kristo na ang aako ng lahat ng pagpapakasakit at pagdurusa. Yung old way, laging may sacrifice, magpapatay ng hayop bago sumamba, kailangan may sacrifice. Ngayon, si Kristo na ang magiging sacrifice, hindi na dapat nagsasacrifice ng mga hayop, at hindi na kailangan mag-sacrifice ang tao, sasaktan ng sarili at pahihirapan dahil tinubos na tayo ni Kristo at siya na ang gagawa nun. So now it is a period of grace. While the emphasis of the old religion was works, now the emphasis is grace. So the emphasis of the old religion was to fast, now it is to feast. Magdiwang, magpakasaya dahil sa magandang balita. Therefore, the new way is the Messianic era, ang panahon ni Jesus. Represented in the story, a possibility of reading, the new cloth, yung bagong tela. So kung babasahin po natin sa ganun yan, sa historical reading, the old pre-Messianic era and ways cannot blend alongside the new. The old pre-Messianic ways will have to be set aside, at least while the new faith was being processed. So what was the message? That the new realities, the new message about the kingdom of God should not be, in fact, should not only be patched up with the old tradition and practices. So, hindi ko manarinig mo si Kristo, nagkaroon ka na ng mga bagong pananaw, paghahalu-haluin mo lang yon kasama ng dati mong mga pananaw. Sabi ni Jesus, para yan na bagong alak na inilagay mo sa lumang sisidlan, parang bagong tela na isinulsit, itinahimo, itinagpimo sa isang lumang tela, masisira lang. Or another way to read is that the old traditional religious practices cannot be simply updated or renovated with the fresh teachings of Jesus. Parang marami mga tao ngayon nagba-Bible, pero nagba-Bible po ako tuwing Miyerkules Tsaka uma-attend ako ng praise and worship pag linggo, pero pwede bang i-maintain ko lahat ng mga dati kong mga pananalig at mga ginagawa at mga relasyon? Parang ganito ang pinag-uusapan dito. Paghahaluin mo yung luma at yung bago, magkakagulo.
The new realities born of the Jesus teachings are not to be mixed-matched with old beliefs, but they are to be embraced exclusively and fully. Kailangan, sinasabi mo, born again Christian ka, pangatawanan mo na pagiging born again. Kilalanin ng lubos si Kristo, alamin ng buong buo at ang kanyang mga turo at ipamuhay yon. Hindi pwedeng paghalu-haluin na parang chop suey. The old and the new will not work together. The old and the new will only be in constant stress and conflict. In other words, no religious salad. Marami pong nagtatangkang gumawa niyan. Nag-a-attend ng Bible study, pero pag nakakita doon ng mga katuroan na kontra sa kanyang dating relihiyon o kontra sa kanyang pamumuhay, sa kanyang moralidad o immoralidad, namimili lang ng mga kukunin at namimili ng hindi gagawin. Parang pinaghahalo mo yung tama at mali, pinaghahalo mo yung bagong turo at yung dati mong kaugalian. Sabi ni Lord, it will not work. That's one way to read it as religious history. But I believe that there's a more relevant way for us now to read it. And that is concerning our personal spirituality. Alam niyo po yung Biblia, sobrang mahiwaga at makapangyarihan. Maraming paraan ng pagbasa. So kung anong bagay sa iyo ngayon, para ka lalong maituwid, lalo ka maging makadiyos, yun ang dapat mong gawing paraan ng pagbasa. Hindi yung paraan ng pagbasa na magbabagay lang sa iyo mga pagsuway sa Diyos at babagay lang sa iyong katamaran o panglasa, kundi yung babagay para lalo kang umasenso sa pagiging makadiyos. And I like to read it as personal spirituality. Therefore, the old self, the old life and the old way, which is sinful, is represented by the old cloth and the old wineskin. Ephesians 5:8 says, "For you were once darkness." Dahil light ka na ngayon, dahil kay Jesus, dati kadiliman ka lang. So the old self, life and way could only be religious. Only religious, but not spiritual. It is possible. Therefore, fasting is only physical or outward. Nag-aayuno ang katawan, ang sikmura, pero ang espiritu hindi. Ginugutom ang katawan, pero nagpapasasa pa rin ang espiritu sa kalayawan at mga kasalanan. Pwedeng mangyari yon. Only a physical fast, but not a spiritual one. The old self and the old set of beliefs could only be ritualistic. Ang relihiyon, ritual lang. Ginagawa tuwing Sunday, ginagawa tuwing Wednesday, ginagawa tuwing ganito. May suot pang uniform, may dala-dala pang mga kung ano-anong props, pero walang pagbabago sa loob ng puso. Pwedeng mangyari yon. Baliwala ang pagiging relihiyoso. Tulad ng sinasabi sa Hebrews 10:11. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. So it is possible for people to be religious every day, to make offerings, to make sacrifices, pero hindi naman nakakapag-alis ng kasalanan, hindi naman nahahango ang tao sa kasalanan, wala namang pagbabago. So it could also be represented by the old wineskin, by the old cloth. Hindi na mababago yan, hindi nang uurong, yan na yan, ganyan na. And then the new self, the new way and the new life represents the born-again Christian. And it is represented in the story, in the illustration, by the new wine, na marami pang possibilities na mangyari sa kanya, and by the new cloth. 2 Corinthians 5:17, as we have already quoted. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So kung tayo, tinatawag natin ang sarili nating born-again Christian, we are brand new. Nakikita niyo po yung mga brand new kotse kung paano alagaan ng may-ari. Kumisan, mas madalas pang paliguan kaysa sa sarili. Mas madalas pang himasin kaysa sa asawa. Alagang-alaga, punas ng punas, may takip pa, may belo, may lahat bago kasi. Kung gano'n ba naman ang pag-aalaga natin sa ating espiritu, because we are brand new. Yung kotse, brand new lang yan ng 2 months o 3 months eh. Pero tayo, we are being renewed every day. Day by day, we are being renewed. Kaya nga ang sabi, we are being changed from glory to glory to glory. In other words, every day, brand new na naman yan. Pero ganun ba talaga ang itsura natin pag nanalamin ng ating kaluluwa? Mukha bang brand new?
o nag-backslide na at pinaglumaan na, bago tayo araw-araw. Dahil ang pagpapala ng Panginoon, bago araw-araw. The blessings of God are new every morning. The strength coming from God is new every morning. Even His supply, sabi, give us this day our daily bread. Biruin mo kung hiningi mo sa Panginoon, give us this day our weekly bread. Kung nakakaapat na araw ka namin, amag-amag na yon, luma na. Kaya ang sabi ni Lord, ask every day. Para umuusok pa, mainit, bagong-bagong bake ang bread mo. Ang sarap, parang pandesal na mainit pa, bagong galing sa pugon. Hindi mo gustong 3-day-old pandesal. Gagawin mo na dapat matsakawian. Dudurugin mo na at pang bread na lang ng mga ipiprito mo yan. Kaya ang bait-bait ni Lord, sabi ng iba, bakit naman si Lord everyday, daily lang yung bread, but hindi na lang monthly? Gusto mo ba talaga yung para sa isang buwan, ibigay na ngayon? Ang gusto ni Lord, sariwang-sariwa. So posible sa mga anak ng Diyos, everyday fresh, everyday new, everyday merong bagong strength, merong bagong blessing, because the blessing of the Lord is new every morning. Pero, yan ba ang nangyayari? We're brand new. Sabi sa 1 Corinthians 6:11, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Pinahugasan ka na, nilinis ka na, bago ka na. So the new self is totally cleansed. Malinis na malinis. Romans 6:4, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. What kind of life? New life. Laging new. The old self is dead, and the new self is resurrected. Ganyan ang ating pananaw. So the new and the old lives cannot blend. Like the new and the old cloth, the new and the old wine and wineskin cannot blend. 2 Corinthians 6:14, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Mga anak ng Diyos, hindi na tayo nakikipag-isa sa gawain ng kadiliman, sapagkat sinasabi dito, this is not a question. It's really a rhetorical question, meaning it is not meant to ask for information. It is meant to make a very strong statement in a question form. Kasi yung what do righteousness and wickedness have in common, the answer is none. Or what fellowship can have light with darkness, the answer is none. Hindi talaga yan tanong na humihingi ng sagot. Yan ay tanong na napakalakas ng sagot. Hindi na kailangang isipin pa. Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so? Of course, the answer is no. And your old nature and your new nature do not agree. Your old self and new self do not agree. Your old ungodliness cannot agree with your new godliness. So huwag na lang pilitin pa. At sabi ni Lord sa Matthew 6:24, you cannot serve both God and money. Money here representing anything that takes away our attention from God. At may mga ganyan, mga lingkod na ng Panginoon, iniiwan pa ang paglilingkod dahil sa pera. Gusto maraming pera. So nandun na sa paglilingkod sa Panginoon, aalis pa dahil sa pera. Pera issues. Sabi niya, you cannot serve both God and money. And some people choose money. Mahirap ang piliin yun. The old sinful, even religious life cannot just be boosted with new Christian additives. Alam nyo ngayon, hinahaluan na natin ng coco diesel, ang gasolina, additive, nakaka-boost. Ang mga bata, pag na-iniksyon na ng lahat ng mga anti-cholera, anti-kung ano-ano, pag tanda-tanda ng konti, may booster, pangdagdag, pampadagdag. Pero ang Kristyanismo, mga kapatid, ay hindi pampadagdag lang o booster sa ating buhay. It is everything or nothing. Hindi pwede an old lifestyle with motifs of prayer, with motifs of praise and worship, and even Bible verses. Dating buhay, dinedekorasyon na lang ng verses, dinedekorasyon na lang ng pag-attend ng praise and worship at mga hallelujah. Hindi ganon, sabi ni Lord, it will never work. Born again Christianity cannot just be grafted into the old idolatrous religion. You have to make a decision to make a definite stand for what you now know is biblically correct.
Born again Christianity cannot just be grafted into the old sinful lifestyle. Kaya kung dati akong merong kerida, o di magba-Bible study kami ngayon ng kerida ko, pero tuloy pa rin ang pangingirida ko. So ginawa ko lang booster and additive yung Christianity. Sabi ni Lord, pinaghahalo mo yung old at new. It will not work. It will only be stressful. To force new Christian ways to blend with the old sinful lifestyle would only cause stress, tension, and destruction. It will not work. A one-half Christian is a one-whole nonsense. One-half lang pagka-Christian mo, the other half hindi. So you're one-whole nonsense. Hindi pwede yon. Kaya kailangan buuin ang loob. If you have already accepted Jesus Christ as Savior and Lord, if you have been born again, live a full Christian life. Huwag ka nang kalakalahati. You have to live a full Christian life. Not one half, not one fourth. Para kang merong infeksyon, umiinom ka ng gamot, antibiotic. Sinabi ng doktor, iinumin mo yun ng 1 linggo. Nung pangalawang araw, bumuti-buti ng pakiramdam mo, tumigil ka na. Ayaw na ayaw yan ng mga doktor kasi kailangan full dosage para magtagumpay yung trabaho ng gamot na yon. Dahil kung hindi, magkakasakit ka lang uli. Hihina lang lalo ang iyong katawan. Dahil yung inilagay mong konting gamot, magiging kakampi ng kalaban na sakit yon. Dahil hindi pa na natatalo yung kalaban. Dapat full dosage. Mga kapatid, magkikristyano na rin lang kayo, full dosage na. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan. Kailangan yung inuusig nyo siya, ganun. Kailangan full dosage. Sabihin nyo sa nagsabi sa inyo, hoy, sabihin mo sa sarili mo yan, ha? Diba? Pa full dosage ka pa, ginagawa mo ba yan? Kailangan full dosage. Walang mangyayari kung half dosage lang. Konti-konti. Do not try to blend your old lifestyle with your new status. You're born again, washed, cleansed, justified, sanctified, made holy, made perfect in the name of the Lord. And what are some of us doing with our lives? Sabi nga, the seed is washed only to wallow in the mire. Hinugasan na ng hinugasan, babalik lang pala sa putik. Sayang. Kailangan pangatawan na ng pagiging malinis. Christian, be one-hearted. Be consistent. Pagdating sa kabanalan, pagdating sa pagsunod sa Diyos, huwag hatiin ang loob. Huwag. Walang mangyayari. Saan mang bagay kailangan buo ang loob. Kung iibig, buong puso. Kailangan buong buo. Walang mararating. At huwag maging maligamgam ang pananalig. Do not be lukewarm. Kahit sa Biblia, ayaw yung maligamgam. Sa pananalig lang naman, ha? Parang kape na maligamgam, walang kwenta. Lalo naman kung ice cream na maligamgam. Dapat kung malamig-malamig, kung mainit-mainit. Revelation 3:16, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Yan ang sinabi ng Diyos sa isang church na maligamgam. Hindi ko kayo malaman kung malamig kayo o mainit, nakakalito kayo. Mabuti pa kung malamig kayo, malamig na. Kasi alam niyo yung malamig na malamig, ang totoo yung mainit din yon. Alam niyo bang nakakapaso ang yelo? Yung dalawang extreme, magkapareho yan. Extreme cold, extreme hot. Kasi in a circle, the end is the beginning. Yung talaga pinakamagkalayo, yun ang pinakamagkalapit. Kaya sabi, dapat extreme ka na. Mainit kung mainit, malamig kung malamig. Huwag yung gitna-gitna lang. Nagpe-praise and worship ka na, ibigay mo na. Kakanta ka, lakasan mo na. Ba't para kang ipis? Mag-o-offering ka, ba't di mo itodo? Pakonti-konti. Magse-serve ka para kang bulating sumulpot, mawala. Ba't di ka na lang laging present? May gagawin ka na lang, lalo para sa Lord. Gawin mo na with feelings. Alam nyo lahat ng may na-accomplish kasi ginawa nila with feelings.
Mga pyramids of Egypt hanggang ngayon hinahangaan natin, talagang with feelings ang construction yan. The wonders of the ancient world. Pag may hinahangaan kang painting, ang ganda-ganda kasi with feelings. Ang dami mga painting na kung ano lang, nalimot na ng tao. Kasi ginawa na rin lang, di pa ginandahan. Minsan bibili ka ng mga damit, ginawa na rin lang nung tumahi, hindi pa ginandahan. Isang gamit mo pa lang, tanggal na yung botones. Isang gamit mo pa lang, tas-tas na yung gilid. Ba't di na lang inayusan, ginagawa na rin lang. So ang ending, hindi ka na bibili uli sa kanya. Gagawa ka na rin lang ng tsinelas, isang takbo lang nung tumakbo, tanggal na yung isang bahagi nun. Ba't di na lang tibayan yan? Gagawa ka rin lang, why don't you give your best? At lalong-lalo kung gagawa tayo para sa Panginoon, nananalig na rin lang, lubusin. Nananampalataya na rin lang, huwag nang magduda, ito doon na. Sabi ni Lord, kaya walang nangyayari, nagdadalawang loob kayo. Kailangan nananalig kayo ng buong buo. At kung tinalikuran nyo na ang inyong dating buhay, huwag nyo nang balikan. Proverbs 26:11, as a dog returns to its vomit, so a fool repeats his folly. Yung aso, susuka, mamaya babalikan niya, kakainin niya uli ang isinuka niya. Aso ba tayo? Hindi, tao tayo. Kaya sabi yung isinuka mo na, ikinonfess mo na, kinilala mo ng mali, huwag mo nang balikan. Tama na yon. Pag tumalikod sa kasalanan, talikuran na. Ano po ang central theme ng ating binasa? Anong Jesus logic ang makikita natin? That Jesus does not approve of and that Jesus does not accept compromise. Ayaw niya nung hati-hati. Kailangan buo. Luke 16:13, no servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Hindi pwedeng hati. So what old and new clothes could you be trying to patch together, kapatid? Meron ba sa atin ngayong kalagitnaan na may nagpipilit pagsamahin yung old and new cloths? What new wine are you forcing into an old wineskin? In other words, what compromises are you trying to do? Anong pagtsapsoy ng ating pananalig ang gusto nyong gawin? Alam niyo yung tsapsoy, halo-halo, di ba? Nandun lahat. Ganun ba ang ating pananalig? Ganun ba ang ating buhay? What bits and pieces of your old nature are you trying and insisting to accommodate in your new Christian life? Philippians 3:13-14, sabi ni Paul, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So niya yung tapos na sa akin, tapos na. Di ko na binabalikan pa yan. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So new faith should mean new lifestyle. At kung nakaranas na tayo sa new faith na nagkaroon ng new lifestyle, it must be forever renewed. Every day, every day, every day. Hindi siya dapat ibalik sa dati. No backsliding. No compromise. Kung may pagbabago sa buhay ng Kristiyano, dapat for the better. To be more Christ-like, not to be less.